but thankful to the Lord na ito ay inire-reveal niya sa atin because He loves us. Amen? And salamat sa Panginoon. Kaya nga, as we are preparing the lunch, pwede po ba ako makahingi ng isang testimony from the group? Kung sino po ang gustong mag-testify of the goodness of the Lord, particularly po sa ating mga natututunan sa mga nakaraan hanggang sa ngayon po na ginagamit ng Panginoon itong pastoral fellowship na ito para sa atin. Amen po ba? Alam niyo po itong pastoral fellowship ay ang Diyos din ang nag-ordain. Amen? Ang programang ito galing sa Panginoon. And God calls those whom He really wants to reach out for, no? Yung mga tao na gusto niyang maturuan ng higit pa sa kanya mga salita. Ngayon, sino po sa inyo ang nais na magbigay ng testimony? Makahingi nga po ako ng isa. Sino po? From among the pastors po na nandito. Wala yatang may gusto. Gutom na po ba kayo? Gutom na po ba kayo? O ayaw nyo, mag-roll call na lang ako. Asan si Pastor ay, ganap eh. Pastor Arman. Yan, si Pastor Arman, ever ready si Pastor Arman eh. Yan, Pastor Arman. Yung mga magte-testimony po, meron pong dagdag na ulam. Joke lang. Sa bagay, mama, konti lang yung kinain ko kanina umaga. So praise God. Nagpapasalamat ako sa Panginoon for this fifth seminar natin. Mula nung sa simula hanggang ngayon ay paganda ng paganda. Yung salita ng Panginoon na nakaka-enlighten. So lumiliwanag yung parang tubig na yung malabo, lumiliwanag, no? Lumiliwanag at nagbibigay ng firm foundation sa atin, lalo na sa mga kabataan na sinasama ko. Praise God kasi sila ay nagpapagamit na rin sa Panginoon doon sa Gayong-Gayong Sur. Palakpakan na natin yung mga taga-Gayong-Gayong. Then, praise God because sa ministry po ng ICC, hindi kami tinuring na iba sa kanila. So, instantly, nagkaroon kami ng pulpit doon sa Gayong-Gayong. Praise God. Meron na rin kaming gitara. So, nagasat kami naka-receive ka because they are answered of our prayers. Siyempre, kung nagsisimula ka ng gawain, kailangan mo ng ganito. But I believe God knows everything we need. Amen? Amo ni Apo Diyosan nagijay, pangailangan tayo. So, thanks God for receiving us here in your church, sa ICC. Tunay nga na para sa kaharian ng Diyos. God bless po. Thank you po. Thank you po, Pastor Arman. At lagi ko nga pong sinasabi, no, para sa kapurihan ng Panginoon ang gawaing ito. And yun nga po, just to make things clear, hindi po namin kayo inaampon sa ICC or hindi po namin kayo, never po na magiging ICC ang church ninyo. Amen? Ito po ay gawain, pagtulong sa kapwa-lingkod. At because we know at kailangan po natin magtulungan, we are one body in Christ. Amen po ba? We are here to help one another. Kung ano yung gift po na binigay ng Diyos sa amin, we want to impart it to you. At nais po nating lumago ng sabay-sabay sa Panginoon. Amen po ba? Wala pong selfish ambitions or anything ang ICC for your church, but rather, we just want to be of help kung ano po yung kaya naming i-share through the goodness of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? So, masaya po ba tayong lahat?
Kami po, masaya po kaming naglilingkod sa inyo po as one body in Christ. Amen. And, amen, purihin ang Diyos. I think the table is set, ready na? Okay. So siguro po yung pong mga testimonies natin, kung meron pa pong gusto to testify, we can do that before we start the second part of our activity. Siguro po yung nagising po ba kayo ngayong hapon na ito? Kailangan mariing tidardara tayo kasi napintas man ng DJ adalon tayo tatangamalam. Amen? And sabi nga po sa Bible, sabi po sa Biblia, tularan daw po natin mga bata. Di po ba? Sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. And ngayong hapon na to, sige nga, literally, tularan natin. Kantahin natin yung mga kanta ng mga bata and we will just be so excited to sing it before the Lord. Amen po ba? Ready na po ba? Bumaba na ba yung mga kinain? Nuhaan pa yung kayag kape. Tano bumaba? Okay? So, sige po, tayong lahat ay tumayo at tayo'y umawit sa Panginoon ng mga pep songs ng mga bata. Amen. Pero ito po ay talagang ialay din natin sa ating Panginoon kasi yung lyrics niya, they are very good naman para sa ating aawitin sa hapong ito. Okay, let's start. May I request si Teacher Vic and Teacher Jane. Dito kayo sa stage para gayahin kayo ng ating mga and Donna sa mga young people natin. When you're happy, feeling good, when everything is going as it should, sing a song, raise a shout. God's kingdom is a place to let it out. When you're up, or when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. When you're low, feeling sad, everything around you's turning bad. When you're down, feeling tired, God's kingdom is a place where you can cry. When you're up, or when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. Running fast, walking slow, round and round and round and round we go. Have a hop, do a jump. God's kingdom is a place for having fun. When you're up, when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. When you're up, when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. When you're up, when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. God's kingdom is a place for everyone. God's kingdom is a place for everyone. Minsan pa siguro yung kasi hindi sila kumakanta eh. Dapat kakanta. Okay, ulitin natin yung God's Kingdom. Gusto niyo ba yon? At least para makita niyo yung di ba? Let's enjoy. Yung hindi daw sasayaw sa harapan, sasayaw.
O, gagawin natin per group. yung mananalo may Cloud9. Yung mga contest. O, game na po. When you're happy, feeling good, when everything is going as it should, sing a song, raise a shout. God's kingdom is a place to let it out. When you're up or when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. When you're low, feeling sad, everything around you's turning red. When you're down, feeling tired, God's kingdom is a place where you can cry. When you're up or when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. Running fast, walking slow, round and round and round and round we go. Have a do a jump. God's kingdom is a place for having fun. When you're up, when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. When you're up, when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. When you're up, when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. God's kingdom is a place for everyone. God's kingdom is a place for everyone. Isa pa po, may isa pa. Isa pa, one more. Ayan. I'm gonna do right, gonna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus, and you show me how to do right.
Hallelujah! This is exactly the goal, di ba? Ng ating mga fellowships. Ito po yung goal ng ating fellowship, to be exactly like Jesus. Amen po ba? We want to be like Jesus. Kaya tayo nag-aaral, mga kapatid, hindi po ba? Amen. Hallelujah. Napagod po ba kayo? Ako hinihinga. Matagal nang hindi na-practice no? Wala tayong kids. Anyway, amen. Purihin ang Diyos. Kung nagugutom ulit kayo, meron po tayong merienda doon, agad-agad. Amen. Ayan. So I think we're all alive and awake, ready for the afternoon session. So, mag-ready po tayo sapagkat napakagaganda po ng mga tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Purihin ang Diyos. May I now call in Pastor Jess for our second session. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Nakita ko yung daming pinagpawisan kanina eh. May narinig pa ako sa likod, sabi lang, bitin pa, bitin. Isa pa daw. Ay, marami kaming ganon. Di ba? Masaya kasi yung ganon. Amen po ba? Okay, so, nasa second part po tayo ng ating pag-aaral. Napaka-importante na makita po natin yung tinatawag na the complete works of Jesus Christ on the cross. So, reviewin po natin. Yung burnt offering, ito po ay dinil yung wrath of God. Sinatisfy yung righteous requirement ng Panginoon against our sins. Yung peace offering ay napakagandang kakaiba ito peace offering. Kaya lang din natin siya matatalakay ngayon. Ito yung reason kung bakit nagkaroon tayo ng peace with God and reconciliation. Bakit naging possible yung fellowshipping natin? Okay? So, ang ganda po ng truth na yan. And then, yung sin offering, yung tinalakay natin kanina, nakita natin doon yung papaano na i-purify yung defilement caused by our sin doon po sa templo ng Panginoon. Nakita natin na defile yung sinanctify, na i-purify yung veil, tapos na i-purify yung altar of incense, tapos yung altar ng sacrifice. And then yung guilt offering nating pag-aaralan ngayon, ang sinettle nito ay ang psychological problem of man. Yung kanyang bad conscience. Okay, kaya makinig kayo ng maigi, especially kayo ng mga youth. Very important na makita ninyo kung gaano kalaki yung ginawa ng Panginoon sa atin, sapagkat ang kasalanan, hindi lang po siya basta isang bagay na ginawa mo na wala itong effect sa'yo. Ang pinaka-tormenting effect ng sin, aside yung defilement nito sa templo ng Panginoon, ay yung problem natin, yung tormenting effect ng sin sa buhay ng tao. Ito yung sinettle dito sa guilt offering. So yung guilt offering ay tinatawag din siya sa may Bible na trespass offering. Kita niyo yung mga terminology, Hindi po basta-basta na gumamit ang Panginoon ng mga terminology. Trespass, ano po ang naiintindihan niyo sa salitang trespass? Merong kang na-transgress. Merong kang nalabag. Kaya ang ibig sabihin ng trespass. Kaya nga sa ibang version ng Lord's Prayer, di ba? Forgive us of our trespasses. Merong kang na-transgress na kautusan ng Panginoon. Okay. At ito rin ay tinatawag din na reparation offering, sapagkat ito lang yung tanging offering na merong restitution. Babayaran mo, sasauli mo yung nagawa mo sa may kapwa mo. Ang ganda nitong guilt offering na ito. Okay. So, kung pag-aaralan natin ang guilt offering, halos ang kanyang nature, parehas siya ng sin offering. Except, doon sa meron din siyang presentation, identification ng kasalanan sa animal, meron din yung confession ng sin tulad sa sin offering, pero ito po yung bago, yung meron siyang restitution. Magdadagdag ka, kunyari, na-transgress mo yung neighbor mo, magdadagdag ka ng 1/5, 20% ng iyong nagambala sa iyong kapwa. Pag sinauli mo yon, kunyari, ninako mo yung kambing niya,
Pag sauli mo yon, pag na-recall mo kasalanan yon, magdadagdag ka ng 1/5 o 20%. And then, yung priest, siya yung mag-o-offer to make an atonement doon sa nagkasala. And then, yung purification, ganun din, parang kanina. And then, yung parts na required na i-offer doon sa may altar, the same din sa sin offering. At yung, ganun din yung portion ng priest. Gaya ng sabi ko sa inyo, tuwing nagpe-perform yung priest sa altar, meron siyang portion. Itatalakayin po natin yan doon sa may grain offering. Tatalakayin natin tinatawag na the portion of the priest. Napakaganda. Okay. So ito po yung law ng guilt offering. Sabi niya sa may verse 1 ng chapter 5, now, if a person sins after he hears a public adjuration to testify, when he is a witness, whether he has seen or otherwise known, if he does not tell it, then he will bear his guilt. Verse 2, or if a person touches anything unclean, whether a carcass of an unclean beast or carcass of unclean cattle or carcass of unclean swarming things, though it is hidden from him, and he is unclean, he will be guilty. Or if he touches human uncleanliness of whatever sort, di ba naalala nyo, pag ang babae bagong panganak, marumi siya. Naalala sa Old Testament yun. Pag siya ay mayroong mga emission sa katawan, marumi siya, at marami pang iba. Okay. So, whatever sort his uncleanness may be with which he become unclean. It is hidden from him, and then he comes to know it. Na-realize niya na nagkasala pala siya. Nung nakumit ngayon, ignorant siya. Then, still, he becomes guilty. Verse 4, if a person swears thoughtlessly, yung nakapagpangako kagad siya, nangako kagad siya, nagbigay siya ng vow na padalos-dalos. And then, to do evil or to do guilt, whatever matter a man may speak thoughtlessly with an oath, and it is hidden from him, and then he comes to know it, huli niya na nalaman, na kasalanan pala yun, he will be guilty in any one of this. Ito po yung mga sample lamang na mga case, mga situations na kung saan tayo ay nakakomit ng kasalanan. At marami pang iba yan. So ngayon, what's the point? Na kapag ang tao ay nagkasala, automatically, nandoon yung guilt. Ang guilt is inescapable. Hindi mo to kayang takasan. Okay? Ang guilt ay consequence ng kasalanan. Akala kasi natin noon, simple lang ang kasalanan eh. Akala natin ganun lang, hindi. Automatic yon kasi na-transgress mo yung batas ng Panginoon. Merong guilt. Bagamat ang tao i-deny niya, ang ginagawa ng tao sa kanyang guilt, meron yun na sa loob niya yun eh. Ipapacify niya yung kanyang guilt, yung kanyang evil conscience. Gusto niyang patahimikin yon. Pero kahit anong gawin ng tao, tinotorment siya sa loob nun. At mamaya makikita ninyo yung devastating effect ng guilt. Kung bakit ba naman kasama yan sa mga sacrifices na ginawa ni Christ. Na ibig sabihin, napakaseryosong issue nito. Na ito yung dinil ng Panginoon. Kanina yung sa sin offering, yung effect, yung defilement sa may temple. But this time, yung mismo yung tao sa kanyang psychological problem. So ngayon mga kapatid, ang mundo ngayon, especially the modern psychology, dinidinay nila yung kasalanan. Ayaw nilang sabihin na ang problema ng tao ay kasalanan. Pero ina-admit nila ang guilt. Alam nyo ba, even sa mga pagan world, they are all aware of guilt, of the presence of guilt. Even yung science natin even yung psychologist natin, ina-admit nila na mayroong guilt. Totoo yung guilt.
Kasi pag nagkasala, pag may nagawa kang something wrong, merong umuusig sa'yo, merong bad conscience na consequence. Kaya lang ayaw nilang i-admit na ang reason nun behind is sin. Pero sa the Bible, itinuro ito para tayo na mga anak ng Panginoon na makapagturo ng kanyang mga salita, makita natin ang problem of man. Hahayo tayo, magtuturo tayo sa mga tao, pag hindi ninyo alam ang problema ng tao, pag hindi ninyo alam yung operation ng guilt sa buhay ng tao, mahihirapan kayo na ma-penetrate ang kanyang puso ng gospel. May guilt. So ngayon, tatandaan natin ang guilt is inseparable sa kasalanan. Pag may kasalanan, pag may na-violate na batas ng Panginoon, automatic consequence niya is guilt. Okay? So ngayon, sabi niya, so it shall be when he becomes guilty, na-realize niya, nung una na gawa niya yung kasalanan, hindi siya aware, and then na-realize niya, nakita niya, at dineclare ng Bible na kahit hindi mo alam yung kasalanan, you are guilty. And from the moment na na-realize mo yon, doon, yun yung beauty sa atin, mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon. Noon, di ba, nung tayo wala pa sa Panginoon, hindi pa natin alam na makasalanan tayo. Hindi natin alam yun. Kailan natin nalaman na makasalanan tayo? Kailan tayo naging fully aware that we were sinners? Hindi ba nung tayo ay nag-start ng basa ng Bible? Nakakita mo, grabe pala, ang dumi-dumi pala ng pagkatao ko. Akala ko noon matino ako, akala ko maayos ako. Doon mo nakita sa may salita ng Panginoon na makasalanan ka. But the good news is, bago mo pa na-discover na ikaw ay worse sinners, nandoon na yung atonement, nag-provide na si God. Amen po ba? Yun yung beauty nun eh. So ngayon, when he becomes guilty in any one of these, he shall confess yung kanyang kasalanan. Vital sa forgiveness ng ating kasalanan ang confession. But, take note, mag-ingat po kayo. Pag-uusapan po natin mamaya yung confession kasi na-pervert po yan. Okay. He shall also bring his guilt offering to the Lord. Pag na-realize niya na siya nagkasala, and then, magdadala siya ng kanyang guilt offering, parehas din sa sin offering yung requirement. So, naalala nyo, pag yung priest, bull. Pag congregation, bull. Kapag yung political leaders, goat, lalaking kambing or tupa. Pag ordinaryong tao, babae. Okay? So, si God ang nag-define nun. So, he shall bring his guilt offering to the Lord for which he has committed, a female from the flock, a lamb or a goat as a sin offering. So, the priest shall make atonement on his behalf. Yun ang trabaho ng priest, to make atonement. Kaya nga si Christ, ang ating great high priest, siya yung gumawa ng atonement para sa kanyang bayan. Tayo yon. But if he cannot afford a lamb, tignan nyo kung gaano yung justice ng Panginoon. Kasi, kahit kayong mag-offer ka ng kambing, mahal yun eh. Kanong kambing ngayon? 4,500. Okay, gawin natin 5,000 na lang. Afford ba yan ng mahihirap? Ha? Hindi Tignan ninyo yung justice ng Panginoon But if cannot afford a lamb, then he shall bring to the Lord his guilt offering for that which he has seen 2 turtle doves. Magkano yung kalapati? Ha? 100 isa mas okay na. Pero 2. Okay, kung wala kang pambili ng 2 kalapate, manghuli ka na lang ng kalapate sa kapitbahay. Hindi, pero ang requirement po, ikaw yung mag-alaga. Yung requirement sa hindi po galing sa kapitbahay mo, ha? Galing po sa iyo, inalagaan mo yun, i-offer mo kay God. Okay. Bawal pa yung magnakaw. Ipang-o-offer mo, ninakaw mo rin. Okay, so, reasonable ang Panginoong Diyos Inabot niya talaga lahat ng tao. Walang exempted. Mayaman man, katamtaman man, o mahirap man, o pinakamahirap man, lahat ay required na mag-offer.
walang po pwede magsabi, Lord, mahirap lang ako, di ko kaya eh. Minsan iyan pinanggagamit ng ilang mga membro, kaya ayaw nila magbigay ng tithes kasi sakto lang sa buhay namin. Pero rito, kitang-kita mo yung batas ng Panginoong Diyos. Kahit na mahirap ka, require ka ng Panginoon. Amen. Alam niyo, ang problema ng tao, malalim yan eh. Yung kasalanan niya. Ayaw niya magbigay sa Panginoon. Gusto niya tumanggap lang sa Panginoon. Amen po ba? Okay. So, i-break natin yon. Trabaho natin yon na to make them realize na mahirap ka man, mayaman ka man, lahat tayo ay ni-require ng Panginoon na magkaloob sa Kanya. 2 turtle doves and 2 young pigeons, 1 for a sin offering and burnt offering. So nakita nyo we are dealing with guilt offering. And yet, yung i-offer mo is for sin offering and for burnt offering. Kasi iyon talaga ang requirement ng Panginoon. He shall bring them to the priest, and who shall offer first that which is for the sin offering shall nip its head at the front of its neck, but he shall not sever it. So, iaano niya yung wings, pero hindi niya totally na separate. And then, isprinkle niya yung blood ng sin offering sa side ng altar dito. Yung dugo, igaganon niya sa palibot ng brazen altar or yung altar of sacrifice. So while the rest of the blood shall be drained out of the base of the altar. So, ibig sabihin, lahat ng dugo, kasi atonement ang pinag-uusapan, kinakailangan tutulo lahat ng dugo sa altar ng Panginoon para ma-complete yung requirement ng Panginoon. It is a sin offering. The second shall then he prepare as a burnt offering according to the ordinance, so the priest shall make atonement on his behalf for the sin which he has committed, then he will be forgiven. That was in the Old Testament. So, tignan ninyo yung ginawa ng Panginoon sa atin, in-accomplish niya yan eh. Ganon ang ginawa sa Kanya para ma-settle yung ating mga kasalanan at ma-settle yung pinakamalalim na problema ng tao, yung kanyang guilt. And then ito pa, pinagpatuloy pa. Kunyari talagang sobrang hirap niya. Exempted na ba siya sa offering? Hindi pa rin eh. But if he means are insufficient, hindi niya kayang bumili ng mga ibon, yung, sabi niya ganon, he shall bring the tenth of an ephah of flour. O para sa mahihirap yon. O wala kang pambili ng, kasi mahal, 200 pesos yung dalawang kalapate. O pwede ka makabili ka ng arena na isang ganyan. Isang takal. Isang, an omer or tenth of an ephah. Yun po yung kailang measurement noon. Para sa sin offering. And then yung priest, kukuha ng kaunti, isasaboy doon sa may altar, and the rest, portion na ng priest. May portion lagi ang priest eh. Okay. So the priest make atonement for him concerning his sin at patatawarin yung kanyang kasalanan na ma-complain ito. Okay. Pag-usapan natin yung guilt. Sabi nga natin kanina, ang guilt ay consequence ito ng kasalanan. Na anything na oppose sa kalooban ng Panginoon ay kasalanan. Whether alam mo ito or ginawa mo ito deliberately or purposely. Tatandaan po natin, as the Bible defines what is sin, sabi sa may 1 John chapter 3, sin is the transgression of the law. Kaya ganito yung matindi yung requirement. Kasi nga na-transgress natin yung kautusan ng Diyos. Meron tayong nalapastangan. At ang kasalanan, mga kapatid, is a high offense against God. Hindi po ito simpleng bagay. At kitang-kita natin yan sa mga procedures na ginawa. So, man's conscience automatically becomes guilty whenever he violated God's law. Okay, tignan natin through history. Papaano nag-start yung guilt at papaano ito nag-evolve sa buhay ng tao. Umpisahan natin kay Eva at Adan. Alam nyo, meron pa nga isang problem ngayon eh. Common kong naririnig. Pag merong tao na medyo down siya, nakagawa siya ng kasalanan,
And then ang ipapayo sa kanya ng nag-advise sa kanya, patawarin mo na yung sarili mo. Pamilyar kayo doon? Forgive yourself. Sa mga movies, nakikita ko yun eh. Na para bang ang tao, may kapangyarihan siyang patawarin yung sarili niya. May kapangyarihan ba tayong patawarin yung sarili natin? Ha? Eh kung may kakaya naman pala natin patawarin yung sarili natin, bakit pa natin kailangan ng kapatawaran ng Panginoong Yesus? Amen. Amen po ba? Man has no power to forgive sin. Only God can. Nakakalinawan ba tayo doon? Huwag ninyong ipapayo yun sa mga tao, especially kayo na mga nakakaalam ng Ebanghelyo. Ang kasalanan ay offense against God at ang automatically na outcome nito ay guilt. At ang tanging makakapag-alis lang ng guilt niya ay si God. Ang gagawin mo ay i-introduce mo yung finished work ni Christ sa kanya upang siya'y makalaya sa power of guilt. Kaya nga nag-provide si God ng atonement. Okay. So ngayon, kaya ang tao, intindihin ninyo, kaya siya merong bad conscience, iyon yung resulta ng kanyang pagsalangsang sa Panginoon. Guilt is central sa psychology ng fallen man. Lahat ng tao sa mundong ito, and tayo rin, once upon a time, part tayo ng fallen man. Bumagsak ang mundong ito sa kasalanan mula pa nung kay Adan. Tayo, ang ginawa ng Panginoon sa atin, alam niyo ba ganito, no? Kunyari, ako ay nasa 10th floor building. Hawak ko tong bottled water. Iuhulog ko ito mula sa 10th floor. Gaano kaya kabilis ito? Nababagsak. Seconds lang. Paano kaya kung doblehin ko yung bigat nito? Tapos ganun din, iuhulog ko. Sa tingin ninyo, mas mabilis. Kasi yung principle, mas mabigat, mas mabilis siyang bubulusok. Mas mabigat ang kasalanan natin, mas patong-pato yung kasalanan natin, mas lalo tayong bumubulusok. Alam niyo ba, ang kinahuhulugan ng tao dahil sa kanyang kasalanan, nahuhulog siya sa bottomless pit. Abyss. Pamilyar kayo doon. Makikita niyo sa may Bible. Ganon ang kinakahulugan ng tao. Once upon a time, nandun din tayo doon. Ikaw nga, imagine mo, nahuhulog ka. Nasa kalalimang walang hanggan. Kaya mo bang iligtas sa sarili mo? Kunyari, parang ikaw ito, imagine mo. Kaya mo bang bumalikwas? Kaya mo bang i-reverse yung gravity, yung pag-pull out na yung weight ng iyong kasalanan? Kaya mo? Wala. Except kung si God ang mag-intervene. Kung hindi tayo dinagit ng Diyos doon, bottomless pit, kalalimang walang hanggan. Ganyan ang sitwasyon ng mundong ito, nahuhulog sa bangin na walang katapusan. Yung iniidolo ninyo mga artista, yung mga politiko na inyong talagang pinapahalagahan sa mundong ito, iyan ang totoong sitwasyon. Bumubulusok. Iba na ang ating kalagayan, mga kapatid. Kayo ay mga kinahabagan ng Panginoon. Kayo yung inisnatch ng Panginoon, kabilang kayo doon. Masaya ba kayo doon? We are totally helpless. We cannot save ourselves. Tandaan niyo po yan. Hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting mga tao tayo. Masasama tayo. Amen? Hinango tayo ng Panginoon dahil napakasagana ng habag niya sa atin. So ngayon, tatandaan natin ang lahat ng kasalanan na present ngayon, na nakikita nyo at naobserbahan nyo sa mundong ito, ay resulta ito or product ito ng kasalanan nila Eva at Adan. Yung kanilang kasalanan, yung pagpitas ng puno, ng bunga, hindi lang po yung simpleng pagpitas. Ang kasalanan po doon, hindi yung pagpitas. Parang yung bata kanina na pinarusahan ng mamatay, na nanguha ng siit. Hindi lang po ganun kasimpleng kasalanan. Ang kasalanan ni Adan is premeditated. Sinadya niya, alam ni Adan yung kanyang kasalanan.
Kaya worse, ano siya? Siya yung pinaka-head nilagay ng Panginoon na pinaka-head ng creation na ginawa ng Panginoon. Sa kanya ay pinagkatiwala. Purposely, alam ni Adam yung ginagawa niya. Kaya gano'n na lang katindi yung parusa ng Panginoon sa kanya. So ngayon, dahil sa fall ni Adam, na-introduce niya yung kasalanan sa mundo at tayong lahat, guilty tayo sa the same sin ni Adam. At mas naging worse yung ating kasalanan kaysa kay Adam. Kaya hindi mo po pwedeng sisihin, si Adam kasi kaya ako ganito eh. Hindi, nagkasala rin tayo. Pare-parehas lang tayo nagkasala. Walang matuwid sa atin. Okay? So, yung guilt ngayon, na-infect ang ating buong katauhan. At hindi lamang na-infect, tinorment tayo, at yung puso ng tao pinatigas. Sa papanong paraan? Tignan niyo yung effect ng sin. Noong nagkasala si Eva at Adan, ano ang una nilang ginawa? Nagtago. Ayan. Yan ang unang-unang nilang nagawa. Kasi nakita nilang hubad sila at nagtago sila for the very first time kay God. Hindi nyo napapansin ng mga tao ngayon, hanggang ngayon. Without the atonement, pag hindi alam ng tao yung atonement ni Christ, sa atin kasi no need to hide. Hindi po ba? Sa atin kasi, binigyan tayo ni God ng pagkakataon na ma-confess yung kasalanan mo sa Kanya. Tama? Di ba sa may 1 John, lagi natin tinuturo yan eh. He is faithful and just to forgive all our sins. Kung i-confess mo sa Kanya. May forgiveness sa ating kasalanan eh, kaya hindi na natin kailangang itago. Tama? Hindi mo na kailangan itago. I-confess mo. Bakit mo itatago? Hindi, dala-dala mo yung kasalanan mo. Gusto mo bang mahirapan ka? Buhat-buhat mo yung kasalanan mo? Ayaw natin. So, yamang binigyan tayo ni God ng isang kapangyarihan. Anong kapangyarihan yon? The power to repent. Alam nyo ba ang repentance is a power? Para ikaw ay manatiling maayos sa harapan ng Panginoon. Okay. So ngayon, ang tao na hindi nakasumpong kay Kristo, ang tao na hindi na pasumpungan yung atonement ni Christ, ang tendency niya magtago. Yan sila Eva at Adan. Kitang-kita natin kasalanan, nagtatago. And then, pangalawang kasalanan nila, anong ginawa ni Adan? Lord, ito kasing babae na binigay mo sa akin. Ayan, nag-start na magturo ang tao. Ano ang implication ng kasalanan iyon? Ang tao, bukod sa gusto niya kasing pagtakpan yung kanyang kasalanan, ipapasa niya sa iba yung kasalanan niya. Yung tatay ko, kasi kaya ako naglalasing, kaya ako nagdadags kasi yung tatay ko, pero hindi yung tatay niya, siya yun. Ginusto niya yun. Amen po ba? Kayong mga anak, huwag niyo ituturo mga magulang niyo, ha? Huwag niyo ituturo. Kayo ang gumagawa ng inyong sariling kwento. Amen? And then, si Eve naman, nagturo din. Ito kasing ahas na to, dinaya ko. So nakita niyo yung kwento? Yan ang manifestation ng guilt. Magtatago, ipapasa sa iba. Hindi natin kinakailangan gawin yan. Sapagkat si God ay nag-provide ng atonement. Ang gawin mo, mag-repent ka. Huwag mong ipasa sa iba ang kasalanan mo. Wala yang may tutulong. The more na ipasa mo yung kasalanan mo sa iba, mananatili ang kasalanan mo. Kahit na mapaniwala mo yung mga tao sa paligid mo na yun yung may kasalanan, pero ikaw naman talaga may kasalanan, hindi mo matatakasan si God. Hindi mo matatakasan yung power of guilt because you sinned against God. Amen. Higa po muna kayo. Amen. Okay. Hindi natin kayang. Kaya nga alam nyo mga kapatid, kapangyarihan, blessing ang repentance. Amen. Nalalo kasi nung bata pa lang tayo, di ba? Pag nakabasag ka ng plato, magkakapatid kayo. Sino nakabasag ng plato? Sabi ni nanay mo. Si kuya, si ate, si ano, tuturo mo lahat. Nalalo ka na kasi nag-host kami ng mga bata, tuturo kami rito, may umutot. Sino umutot? Siya po, lahat ng kanya-kanyang turuan. Nakita nyo yung manifestation sa mga bata pa lamang? It seems para nakakatawa, pero totoo yun. It is a sign of a fallen man. Yung magturo.
Walang marunong mag-take ng responsibility na, Lord, nagkasala ko. Hindi mo yan narinig kay Eva at Adan. Lord, we sinned against you. Mahirap bang banggitin yon? Mga youth, mga future leader, mahirap bang banggitin yun sa harapan ng Panginoong Diyos mo? Lord, I have sinned against you. Mahirap ba? Mga youth, mga guwapings dito sa ano. Mahirap ba yon? Sabi mo sa Panginoon, Lord, nagkasala ko laban sa'yo. Mahirap ba? Yes or no? Tango kayo. Yes or no? Okay. Magandang gawin niyo yan hanggat bata pa lamang kayo. Matuto kayong umamin na kayo nagkasala sa Panginoon. Sapagkat ang atonement niya, ang forgiveness, nakalaan na sa atin eh. Amen? Kasi pag hindi mo yan aaminin, pag hindi ka marunong umamin, you will bear the guilt. And you will suffer the consequence of guilt. Gusto mo bang matorment ng kasalanan mo? Okay. So ngayon, tignan natin si Cain. Si Cain, nung pinatay niya si Abel, yung kanyang kapatid, ano ang sinabi niya? Sabi ng Panginoon sa kanya, anong ginawa mo? Sumisigaw sa akin ang dugo ng iyong kapatid mula sa ground. Sabi niya, you are cursed from the ground, sabi ng Panginoon sa kanya, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you cultivate the ground, it will no longer yield its strength to you. You will be a vagrant and a wanderer on the earth. Okay. So nagkasala, isang seryosong kasalanan ng ginawa ni Cain. And then, narinig mo ba siya humingi ng tawad? Ha? Wala. Okay. So, ano ang sinabi ni Cain? Sabi niya, sobra naman yung punishment mo sa akin, Lord. Hindi ko kayang i-bear. Behold, you have driven me from this day, from the face of the ground, and from your face I will be hidden. I will be a vagrant and wanderer on the earth, and whoever finds me what? Will kill me. May papatay ba sa kanya? Sino lang ba ang mga tao ng panahong iyan? Tatatlo lang sila, tatay at nanay niya. Pinatay niya pagkapatid niya, apat lang sila noon, naging 3 na lang. Sinong papatay sa kanya? Ang mga kasagot, merong Cloud9. Sinong papatay sa kanya? May Cloud9 ba tayo rito, ma'am? Makakasagot. Bigyan ng 2 Cloud9. May papatay ba kay Cain? Taas ang kamay ng mga kasi may Cloud9. Si Pastor Lando. Wala daw. So, may 2 Cloud9 si Pastor Lando. Kasi wala namang papatay sa kanya eh. Sino may sabing pa may papatay sa kanya? Yung guilt niya, yung evil conscience. Nakita yung operation ng guilt? Hindi ba yung mga tao ngayon, ganyan-ganyan yung, tignan ninyo yung behavior ng mga tao, oversensitive, defensive. Hindi ako gumawa siya, pero siya yun. Sobra siyang sensitive, saan galing yung kasalanan? Yung kasalanan yun eh. It is the power of guilt. Yan ang resulta pag ang guilt hindi mo pinagsisihan ang kasalanan. You will suffer its consequence. At ayaw ng Diyos na tayo ay maging slave ng guilt. That's why He provided a means, a way out. Amen po ba? Nakikita nyo ngayon yung ginawa ni Christ? Amen? Mahalaga ba yung ginawa ni Christ sa atin? Sinettle niya yan? Yung guilt? Kaya nga tayo malaya tayo ngayon eh. Hindi lang yung malaya ka sa labas, kundi yung sa loob mo, sa inner man mo, you are free in your mind, in your heart. Amen. Ang sarap mamuhay na walang kasalanan. Yun yung totoong freedom. Hindi alam yun ng mga tao, walang kaalam-alam mga politiko dyan.
Sa freedom na yan. Freedom from the power of sin and guilt. Ang mundo natin, ang politika natin, tignan nyo kung gaano kadumi. Pare-parehas lang sila madumi. Batuhan sila ng mga putik, batuhan sila ng mga dumi. And then yung mga Kristiyano nakikisawsaw sa issue ng politika. Samantala, mga guilt feeling nila yan, pinagbabato-bato nila eh. Pagalingan, puro sila magagaling. Hindi nyo ba napansin yun? Huwag kayong papaalipin sa mga ganung mga bagay. Set yourselves free. Then, tatandaan po natin as a rule, guilty men forever feel hunted. At kitang-kita natin yan kay Cain. All guilty men have a sense of being fugitive. Gusto niyang tumakas. Mga kapatid, hindi niyo ba napansin sa may church, pag may nag-backslide, anong tendency niya gagawin? Magpapakalayo-layo siya. Hanggat maaari, ayaw nang makita yung church, yung pastor, pero in denial siya sa puso niya. Pero ang nag-ooperate sa kanya yung guilt. Inilalayo siya ng guilt niya sa Panginoon. Amen. Ganyan ang kasalanan ni Cain. Okay? So ngayon sila ay nagiging in continual hiding from themselves. Wala namang umahabol sa kanila eh. Amen? Wala naman eh. Yung guilt nila yon. So, tatandaan po natin, yung guilt, yung sin, ang consequence niya ay guilt. Yung guilt ay nagpo-produce ng bad conscience at ginagawa yung tao na restless. Amen? Binabago niya yung psychology of men. Kaya yung tao nagkakaroon siya ng iba't ibang klaseng pag-iisip pag siya ay nakakomit ng kasalanan. Hanggat ayaw niyang iaminin yun, ayaw niyang i-confess, yung kasalanan ay nagmumultiply sa kanya, yung because of his bad conscience, at ang daming ginagawang distraction sa kanyang buong pagkatao. Pupunta pa tayo dyan mamaya. Okay. And then kita mo yung grace ng Panginoon kay Cain. Sabi ng Panginoon, the Lord said to him, therefore, kung iyan yung kinakatakutan mo, Cain, ito pinapangako ko sa iyo, sabi ng Diyos. Whoever kills Cain, vengeance will be taken on him sevenfold. Oh, kita nyo, ang galing ng Panginoon, hindi po ba? Wala pa ibang tawa, sino pa lang nandoon, yung tatay at nanay niya lang, si Eva at Adan, tsaka siya. Tama? Pero sinabi ng Panginoon as protection, kahit na guilty siya sa kanyang kasalanan, nandoon yung protection ng Panginoon. Kapag may papatay sa iyo, may gagalaw sa iyo, ay magsasuffer, sabi ng Panginoon, sevenfold. Oh, kita nyo, no? Kahit na guilty na siya. Then the Lord appointed a sign on Cain so that no one finding him would slay him. Hindi na tayo mag-speculate kung anong sign yan. Ang dami nag-speculate niyan. Kung saan napunta yung kwento. So, never, Cain, tatandaan po natin, ang nakakalungkot na kwento ni Cain. Cain never came to repentance, nor seek God's atonement. Meron naman eh. Si Eva at Adan nagkasala. Grabe din yung kasalanan nila eh. Willful sinning din yun eh. Pero nag-provide si God ng atonement. Alam niyo ba yon? Si Eva at Adan ay niligtas ng Panginoon. Kaya nga sila nakapagtapal ng animal skin eh. Siyempre, nagkatay si God ng hayop. May tumagas na dugo. Yun yung pinangtakip sa kanila. Symbol po yun ng atonement ng Panginoon sa atin. Amen po ba? So ngayon, God's assurance of protection was not enough for Cain. Instead, he chose to suffer the torment of his guilt, feeling always haunted for the rest of his days. Ang nakakalungkot nito, yung guilt niya, ipinasa niya pa sa kanyang anak at sa kanyang kapwa-puhan. O tignan po natin yung kwento ng kanyang saling lahi. Okay, so si Cain, naging anak niya si Enoch. Si Enoch, naging anak niya si Irad, si Mehujael, si Metusael, and then si Lamech. Siguro naman nabasa niyo na yung part na yan ng Bible. Okay, sa Genesis chapter 4. And then, tignan ninyo, si Cain, nung nagpakalayo-layo siya sa Diyos, tulad ng mga kapatid at nagbabackslide, ano yung attitude niya? Magpapakalayo-layo sa Diyos at gagawa siya ng mga defenses niya, gagawa siya ng mga walls. Sasabihin niya, hindi, tama ako yung agrabyado, ako yung inapi. Hindi ba ganyan ang attitude ng makasalanan? Di ba? Hindi siya aamin. Sasabihin niya, he is a victim. Siya yung kawawa.
Kaya mga kapatid sa counseling, mag-ingat kayo. Pag may nagpapa-counsel sa inyo ng mga miyembro, huwag niyong papaniwalaan yung version niya. Tayo, we stand in the justice of God. We stand, ang basis natin ng judgment natin ay yung righteousness ng Panginoon. Titimbangin mo, parang timbangan yan eh. Di ba? Pakinggan mo yung version niya, pakinggan mo rin yung version ng iba. Mag-investigate ka rin. Hindi yung porke kapatid mo siya, asawa mo siya, o ano, paniwalaan mo kagad yung ganon. So, hindi na pantay yung timbangan. Ang basis ng ating ng judgment is righteousness. Amen. Amen po ba? Okay. So, iyan ang nangyari, ayan ang kwento. Nagpakalaylay si Cain, gumawa siya ng wall, at pinangalanan niya sa pangalan ng kanyang anak na City of Enoch. So, a city-walled area, it was a place of safety. Cain felt driven out and hounded, na may naghahunt sa kanya, kahit wala naman. So, he built a walled city to protect himself. It was a reflection of Cain's attempt to wall out his conscience and guilt. Actually, yung pinaprotektahan niya yung guilt niya. Yung walang uusig sa kanya. Na walang mag-a-accuse sa kanya, ikaw, makasalanan ka. Hindi. Sasabihin niya, tama ako. Ako'y naapi, ako'y agrabyado. Yan ang common kong narinig. Walang marunong umamin, nagkasala ako sa Diyos. Amen po ba? Mag-ingat kayo. Mapaglalangan kayo ng kasalanan. Yung nagpapa-counsel sa inyo, ibigay nyo yung sympathy ninyo, hindi mo alam na nagsisimpatize ka na pala sa evil. Timbangin ninyo sa timbangan ng justice ng Panginoon. Baka mamaya yung kinikwento, alam nyo ba ako sa karanasan ko, yung mga nagpapa-counsel, ang kinikwento niyang kwento, kalahati, yung truth. Hindi niya ikikwento yung buong kwento. Ang ikikwento niya lang yung magagandang bahagi na lalabas na siya ay victim. Siya yung kaawa-awa, siya yung inapi. Pero hindi niya ikikwento yung ginawa niyang mali. Napansin niyo yun? Maging matalino kayo. Kaya nga tayo sa pag-evangelize natin, dapat alam natin yung nature ng guilt. Paano ito nag-ooperate sa puso ng mga tao so that alam nating dalhin yung ebanghelyo sa kanila at makalaya sila. Amen po ba? Kasi once upon a time, nandun din tayo. Ganon din tayo. Hinango lang tayo ng Panginoon. Okay. So ngayon, eto. Di ba kayo na nakita niyo yung saling lahi? Ngayon, umabot na yung 7th generation kay Lamech na. Tignan ninyo kung paano nag-evolve, nag-magnify yung guilt. Paanong ginagawang monster ang tao because of the torment ng kanyang guilt. Ito yung sinabi ni Lamech. Sabi ni Lamech, sabi niya sa kanyang mga asawa, si Sila, Ada and Zillah, listen to my voice, you wives of Lamech. Give heed to my speech, for I have killed a man for wounding me, a boy for striking me. If Cain avenged sevenfold, then Lamech 70 sevenfold. Wow! Nakakita nyo, no? Yan yung tinatawag na self-atonement. Gumagawa siya ng mga wall sa puso niya. Pinoprotektahan niya yung kanyang guilt. Kasi nga hindi niya alam yung way sa atonement ng kanyang kasalanan. Gagawa siya ng sarili niyang version ng virtue na ako, kaya ko lang pinatayan, justify niya sarili niya. Kaya ko yung pinatay kasi ganto-ganto ginawa niya, salbahe siya eh. Pero hindi siya tumarating sa may punto na nagsisi siya, Lord, I have sinned against you, and in you alone I have sinned. Kaya nga mga kapatid sa inyo, sa mga young people, napakagandang matutunan yung ganyang virtue, yung pag-amin sa kasalanan. Hindi nakakayang umamin sa kasalanan kung talaga nagkamali ka. Hindi mo kinakailangan protektahan ng sarili mo kasi ang Panginoon nag-offer siya ng guilt offering para sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Kasi God wants us to be free from our guilty and bad and evil conscience. Then, with Lamech, there is more sophisticated attitude toward guilt. He boasted of his sin and declared it to be a virtue and principle in him. Tama? Parang proud na proud pa si Lamech. Tingnan niyo yung statement niya. Proud na proud pa siya.
Pero yun sariling version niya lang yan. Ginamit niya pa alam niya yung kwento kay Cain, alam niya yung sinabi ng Panginoon kay Cain, na pag may gumalaw sa'yo, sevenfold. Siya ang nag-declare, self-proclamation. He boasts in his open defiance by surpassing God's decrees and exacting vengeance. He covered his sin and guilt-driven conscience by taking an attitude that he had done nothing wrong, in fact, everything right. Yan ang operation ng guilt. The mysterious operation ng guilt sa buhay ng mga tao. Kaya pag hindi natin to alam, pag hindi natin ito naiintindihan, hindi ka talaga makapag-minister sa mga tao. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen po ba? Nakakatulong po ba sa inyo? Okay. So kaya ang gagawin natin kapag may nakikita niyo yung problem, may problema yung tao, lagi niyo siyang ipo-point sa ginawa ni Christ. Amen? Na merong atonement, i-encourage niyo yung mga tao na magsisi. Kasi meron namang atonement, merong na-provide si God na way out para sa kanya, makawala siya mismo sa kanyang evil conscience. Okay. Tatandaan po natin, ang tendency ng fallen world na to, as much possible, iwasan niya yung kanyang bad conscience. So despite of all attempts of men to evade his sin and pacify, sabi niya sa conscience niya, shh, kamingay, pero inuusig siya. Alam niyo ba mga kapatid, may kikwento ko sa inyo. I know a man, nagba-Bible study kami sa kanya, and then drunkard siya. Addicted siya sa wine. Araw-araw na lang umiinom siya ng alak. And then one time, nagtapat siya sa akin. Kasi ex-military siya. Sabi niya sa akin, Pastor, alam mo kung bakit ako inom ng inom? Kasi laging pumapasok sa isip yung ginawa ko noon sa Mindanao. Kasi nung na-assign sila sa Mindanao, pag nakahuli sila ng mga Muslim, mga kaaway, ito-torture nila. At kapag nahuli din sila ng Muslim, to-torture din sila. So, gantihan. Kinuwento niya sa akin yung iba't ibang uri ng papaano alam mo yung papaano yung pag-torture. Isa na doon yung tatanggalan nila ng balat yung paa, tapos patatakbuhin nila, sa kanila papatayin. Marami. Kita mo yung kapatid yung guilt. Tapos na yon, matagal na siyang retired sa service. And yet yung ginawa niya, nandoon pa rin sa kanya, hinuhunt pa rin siya. Ayaw siyang patahimikin. Kaya sabi niya, inom na lang ako para makalimutan ko. At least somehow, kahit papaano makalimutan ko. Pero pagkagising niya, pag wala na yung power ng alak, nandoon na naman yung guilt, nakikita niya, even sa kanyang panaginip, nakikita niya yung ginawa niya. Why? Because sin is transgression against God's commandments. Thou shalt not kill. Amen po ba? Okay. Kaya nga, despite anumang gawin mo na ipasify yung sin mo, yung strong guilt feeling ay mananatili. Unrepentant man is powerfully plagued by guilt feelings. The more they try to eliminate guilt, the more the internal pressure of guilt builds up. Lalo itong nagmamagnify kapag hindi kino-confess ang kasalanan. Kaya i-encourage nyo po ang congregation na i-confess nila ang kasalanan. Wag po yung just say sorry. Sabihin nyo, ituro nyo sa congregation, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I sinned against you. Amen pa ba? Wag lang yung Lord, I'm sorry. Sa tingin nyo, anong difference nun? Anong difference nun? Lord, I'm sorry, at Lord, I sinned against you. What's the difference? Gusto ko pastor ang sasagot nun. Mami, 3 cloud9. Binigyan niyo ba yung cloud9 ni Pastor Lando? 3 cloud9 para sa makakasagot na pastor. Ano ang pagkakaiba nun na Lord, I'm sorry, at saka Lord, I sinned against you? Anong pagkakaiba? Si Pastor Bulan. Doon sa una pastor, yung nag-ask ka ng yung pag-amin mo sa Panginoon
nagkasala ka, so pwedeng yung guilt ay mawawala. Oo. Pero yung sorry, pwede mong ulit-ulitin. Oo, tama yun eh. Kasi ang sin, ang sorry, nagaya lang natin sa mundo yan eh. Pero ang Bible, hindi mo makikita ang Bible na tinuro sa atin yon. Ang tinuro ng Bible sa atin, Lord, I sinned against you. O, sabi ko sa inyo, may cloud nine eh. Hindi po kami nagbibiro. Amen. Hindi po ba tama? Kaya nga magandang i-encourage ninyo ang congregation para mas ang tingin nila sa kasalanan ay mas serious. Hindi yung parang simple lang na anytime kasi yung sorry, pwede yung ulit-ulitin yun eh. Tama? Sorry pero mamaya ginawa mo uli. Sorry gawin mo uli. Parang wala siyang weight. Wala siyang timbang. Pero pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, I sin against you, naintindihan mo na na-violate mo yung kanyang kabanalan at ang kanyang kautusan. Amen. Iba yon. At iyon ang biblical na pagtuturo ng repentance. Okay. So ngayon, kaya nga, at dahil ang tao, hindi siya dumarating doon sa may punto ng repentance, lalong nagbi-build up yung kasalanan at nanganak yung kasalanan, nag-transform siya, nag-evolve siya hanggang sa nag-give birth dito sa tinatawag na sadism and masochism. Alam nyo ba yung salitang yan? Sino nakakaalam una sa masochism? Masochism. Cloud 9. Dalawang cloud 9 ang makakasagot sa masochism. What is masochism? Para ma-define natin what is sadism. Dalawang cloud 9. Okay. Sino? Any idea what is masochism? Yung tataas ang kamay, wag yung sasagot lang, tataas ang kamay para may reward kayo. Okay? Sino? Sige na, lapit na, Nakikita nyo na sa picture, eh. What is masochism? Alay. Sorry, akin na lang yung cloud9. Okay. Masochism is self-punishment. Alam nyo ba yung mga penitensya na ginagawa na tinuro sa atin noon? Masochism po yun. Ang tawag po dyan ay self-atonement. Hindi naman tinuro ng Bible na pahirapan mo sarili mo eh. Tama po ba? Ang itinuro ng Bible, pag nagkasala ka, magsisi ka. Tama? Hindi tinuro ng Biblia na pahirapan mo ang sarili mo, mag-pray ka, 10 Hail Mary at 20 na Our Father at ganito. Wala naman tinuro na gano'n ng Bible eh. Amen po ba? Ang tinuro ng Bible, magsisi ka sa iyong kasalanan at kumpleto na yon. Kasi ang forgiveness ay nakarest sa ginawa ni Christ, sa finished work of Christ, hindi sa nagagawa ng tao. Amen. That is masochism. Self-atonement. Alam nyo ba yung mga napapanood ko ng mga movie, talagang pinapahirapan nila yung sarili nila. Kulang pa, halos patay na nila yung katawan nila eh. Sinasaktan nila. Yung sadism naman, kabaliktaran. Ang masochism kasi, dahil nga sa makasalanan ako, kailangan magdusa ako. Ayan ang masochism eh. Ang sadism, baliktad. Ikaw may kasalanan, pero gusto mong i-reflect yung kasalanan mo sa iba. Siya yung gusto mong mag-suffer. Hindi, siya yung may gagawa niyan. Kaya, alam mo yung iba, accused, pero siya yun eh. Diba nakakita na kayong ganon? Na ang galing niyang mag-ano sa iba, pero ang nakagawa, ang may kasalanan talaga siya. Pero ididiin niya talaga yung tao para magdusa yung tao. Kayo ba nakakita na ng ganon? Maraming ganyan. Sadism yun. Ipapasa niya sa iba yung kanyang guilt. Tama? So, yan po yung anak ng guilt. Meron nga po ako nabasa na isang article na sinamarize niya yung isang movie. Yung movie kasi talagang ipinakita doon yung effect ng guilt sa kanya, na to the extent dahil nga sa guilt niya, naging serial killer siya. Ganon katindi yung ginawa ng guilt sa kanya. Inom siya ng inom, nagdadrag siya, tapos papatay siya para outlet niya ng kanyang guilt. Grabe, devastating. Kaya nga,
At salamat sa Panginoon at nasumpungan tayo ng Panginoon, hindi po ba? Salamat at na tinulungan tayo ng Panginoon na hindi na tayo humantong sa ganung bagay. Tatandaan po natin, the only way para ang tao makalaya siya sa kanyang guilty conscience ay ma-avail niya yung atonement ni Christ. Amen po ba? Si Christ kasama sa kanyang ginawa doon sa may krus, sinettle niya yung problema natin. Kaya nga merong isang area, isang uri ng offering doon, tinatawag na guilt offering. That is specifically to settle man's inner problem, yung effect ng sin sa kanyang buhay, to set us free from the power of sin and torment of guilt. Amen? Kaya nga nung sinabi ni Jesus sa may John chapter 8, anong pakibasa nga po yon? John chapter 8 verse 34 and 36. Amen. So nakita po natin, ang kasalanan may enslavement siya. Ini-enslave niya yung tao. Pero ang goal ng Panginoon ay palayain ang tao. Kaya nga tayo mga kapatid, ito payo ko lang po sa mga kapwa pastor ko. Wag po kayo mag-play ng guilt tripping sa congregation. Amen? Kasi minsan ginagamit yun yung guilt eh. O yan, kayong mga ginagamit natin minsan yung pulpit para yung mga tao i-remind siya sa kanyang kasalanan. Huwag po natin gagawin yun. Huwag po tayo maging guilt tripper. Sa halip, i-lead natin yung mga tao sa repentance kay Christ para sila ay making malaya. Ang goal natin ay goal ng Panginoong Yesus. Ang goal ng Panginoong Yesus to set people free from their evil conscience. Yun din ang goal natin sa pagtuturo. Hindi po ba tama yon? Amen. Ang tao, yung mga membro ng church, mabuhay sila ng malaya from their evil conscience, sa ganun makapag-work sila ng maayos sa kingdom of God. Amen. Pero kung lagi mong guilt trip, ikaw, may kasalanan ka, ganto-ganto ka. Guilt tripping yun eh. Okay. So, recess ba muna, kakain agad? Or recess muna? Gusto niyo na ba mag-recess or ano muna? Mamaya na, ayaw nila eh, oh. Kakakain pa lang. Wala pang isang oras, kakain. Talagang bubusugin nila talaga kayo dito, oh. Okay, tuloy po natin. So, eto na po, pupunta na po tayo sa confession. Mahalaga po ito, yung confession ng kasalanan. So, ang sabi kasi sa procedures ng sin offering at saka guilt offering ganito. So it shall be when he becomes guilty in any of this, then he shall confess that which is he has sinned. Speak to the children of Israel when man or woman commits any of this unfaithfulness against the Lord, that person is guilty and he shall confess in kanyang kasalanan at gagawa siya ng restitution. So, inulit-ulit sa dalawang passages. Mga kapatid, ito po kasing confession, vital ito. Kasi requirement ito ng Panginoon sa sin offering tsaka sa guilt offering. Pero mga kapatid, tatandaan po natin, it is a private matter. It is not for public audience. Alam nyo bakit? All throughout history ng church, gumawa ang mga churches ng iba't ibang version ng confession. Tayo, naging aware tayo sa pinanggalingan nating relihiyon na i-confess mo yung kasalanan mo sa pare. Amen? And then, paggagawin ka naman ng pare ng mga iba't ibang klaseng penance, kung ano yung mga gagawin mo, that is unbiblical. Ang confession ay confession mo sa Panginoon. It is not for public ear. Hindi maganda, kasi ang dami ng alam sa bawat century sa kasaysayan ng church, nakagawa ng iba't ibang klaseng confession.
meron yung magko-confess yung nagkasala sa congregation. Alam nyo ba, pag pinagawa nyo yon, para yung iniladlad yung kahihiyan niya sa public, sa audience. Isipin nyo, ang dami mga kapanood, minsan may mga bago pa dyan, yung ibang pa nga dumadalo, hindi pa nga talaga converted eh. Ang mangyayari niyan, chismis. Pagkichismisan yung kapatid na yun, ito ginagawa niyan. May nagkwento kasi sa akin ganyan, sa dati nating religion, meron silang mga couples na and then ang ginagawa nila doon, nakacircle sila, and then nagko-confess sila ng kasalanan nila sa bawat isa, in the hearing ng lahat ng present doon. And then, alam mo ba, ang naging outcome, dahil nga puro unconverted yung heart, ang nangyari puro chismis. Paglabas doon, ay ano pala, ganito pala ginawa niya, ganito. Walang chismoso sa kaharian ng Panginoon. Ingatan natin mga kapatid ang dignity ng bawat isa sa atin. Tama ba yon? Huwag nating pagpepiestahan yung pagbagsak ng ating kapatid. Sa mundo, pag may bumagsak, piyesta ang mga sinners. Piyesta sila. Pero tayo hindi tayo nagpipiesta sa fall ng ating kapatid. Hindi tayo nag-rejoice. Kasi alam natin, tayo din makasalanan din tayo eh. Meron din tayong fault. Maging mahabagin din tayo kung paano tayo kinahabagan ng Panginoon. Huwag kayo magpipiesta doon. At minsan nga, di ba, yung nauso nga yan, yung sex video. Gustong-gusto ng tao na mapanood yun sex video. Meron ba sa inyo yung tumanggi na, ayokong panoodin yan? That is evil in the sight of the Lord. Meron bang ganon? Kasi yung kahubaran yun Skandalo yun. Nagkasala sa may Panginoon. Hayaan nyo na lang sa kanila yun sa Panginoon. Deal nila sa Panginoon. Pero ikaw, wag ka makikisawsaw sa mga bagay na gano'n. Ingatan mo ang sarili mo na wag kang ma-defile. Amen po ba? Ingatan nyo. Kahit sa loob ng church, pag may nagkasala, sino pa man, iingatan nyo yung kanyang dignity. Huwag ninyong ilalantad yung kanyang nakedness. Malinaw yan sa mga kautusan sa may Bible. Huwag mong ilaladlad ang nakedness ng nanay mo, ang nakedness ng asawa mo, ang nakedness ng asawa ng ganito, sino man mga tao sa paligid mo. Kasi kapag isiniwalat mo, nilantad mo, pinagpiestahan mo, at gusto mong masiraan yung mga tao, sa harapan ng mga tao, you are exposing his nakedness or her nakedness, and you are sinning against the Lord. At magsasuffer ka rin ng the same sin. Amen? Kita ninyo yung mga nabuo. Merong public confession, merong private confession sa priest, merong personal confession to God with penance, merong confession on the board of elders and so on and so forth. Hindi po yan biblical. Ang confession must be private before the Lord. Amen. Okay? Kasi ang purpose po ng confession ay para matulungan yung taong nagkasala na gumaling siya sa kanyang sugat. Kasi yung kasalanan may may effect yan sa kanyang pagkatao. Amen. Yun ang goal natin mga kapatid. Kasi iyon yung heart ng ating Panginoong Yesus. Gusto niya yung nagkasala, yung fallen brothers natin, ay gumaling, ma-heal. Amen. Ganun din tayo. Yun din ang heart natin, maging natin na gumaling. Tulungan natin siya na gumaling. Do not rejoice. Kaya nga sa may Bible, nabasa ko yun Do not rejoice over me, my enemy. For when I fall, I shall arise. Amen? Babangon at babangon. Makikita niyo yung mga kapatid, minsan bumagsak siya, pero once upon a time, isang araw makita yung makakabangon din siya sa habag din ng Panginoon. Lahat tayo ay nape-preserve hindi dahil sa ating mga sarili. Tayong lahat ay nakakatayo because of Him, because of His mercy. Kaya maging merciful tayo tulad ng ating Panginoon. Okay. So, ito na po yung law of restitution. So, merong restitution. Ito po yung isa sa mga salient na feature ng guilt offering.
yung ibabalik mo, kunyari, naligaw yung manok ng kapitbahay mo sa inyo. Wala si kapitbahay. Ang sabi ng Panginoon, pag na-realize mo na nagkasala ka, ibalik mo, which is tama naman eh. Di ba? Tama, ibalik mo yon. Hindi yun para sa, hindi yun para sa kanya. Para ikaw lumaya ka. Para ikaw gumaling ka sa puso mo. Para ikaw makalaya ka sa guilty conscience. Kasi pag nagkasala ka, you are sinning against the Lord. Amen. So merong restitution, ibabalik mo yon, plus maglalagay ka ng 1/5, which is reasonable. Alam nyo kasi sa Exodus chapter 22, mapapansin nyo yung talagang buong law. Kasi sa law, ganito eh. Kapag nagkasala ka, kunyari may nagawa ka, naalala nyo si Zacchaeus? Di ba? Restitution yun eh. Lord, kung ano may nagawa ko, ibabalik ko fourfold. Time 400%. Pero sa may Exodus chapter 22, double, 200%. Kung may napinsala ka sa yung kapwa. Amen? Kung naagrabyado mo yung kapwa mo, kunyari, na-deceive mo siya, and then na-realize mo na mali ka, ibalik mo yon twofold. Pero pag yung ikaw mismo ay na-realize mo, naunahan mo, naalala nyo kasi yung kasalanan ni Akan? Sino nakakaalala sa inyo kay Akan? Si Akan kasi ano yun eh, lumabag sa utos ng Panginoon ng conquest of Jericho. Yung pinagbabawal ng Panginoon, kinuha niya, kinuvet niya. Yung mga ginto, mga gamit sa Babylon, ganun. Na-tempt siya. Ngayon, nung sinabi ng Panginoon, nagkasala ang aking bayan, papilahin mo sila at magkakaroon ng draw lots kung sino yung nagkasala. Hindi umamin si Akan eh. Hanggang kauli-ulian, napili na yung tribe nila, hindi pa rin siya umamin. Napili na yung, siyempre ang daming proseso nun bago makarating sa kanya eh. Pero kita mo yun na, hindi kagad siya tinumbok directly. Inunti-unti ng Panginoon para sana umamin na siya bago umabot pa sa kanya. Ang sinner, hanggat maaari hindi siya aamin. Amen po ba? Huwag niyong gagawin yun mga anak. Sa umpisa lang umamin na kayo. Nang sa ganun mas magaan ang kasalanan ninyo. Dito sa yan ang kwento ng restitution. Kaya naging 1/5 na lang. Sa halip na double sana, naging 1/5 na lang kasi nga umamin ka. Nakakaintindihan tayo? Okay. So, yan po yung guilt offering. Okay. So, guilt offering is referred to us as a reparation offering or restitution offering because it emphasizes the need for payment when wrong has been done. So, kung kayo mga kapatid, meron kayong nautangan and then naalala nyo na, uy, mali pala yung ginawa ko. Balikan mo yung kapatid na yun, bayaran mo siya. Amen? And then magdagdag ka para sa ipakapapayapa mo, ikagagaling ng iyong puso. Okay? Kunyari, merong nagtrabaho sa iyo at hindi mo nabayaran yung kanyang serbisyo. Kung kailan nagpagawa ka na, nag-usap kayo na ganito ang halaga ng pagkatrabaho, and then nung magbabayaran na, sabi mo na 400, ginawa mong 300, usapan nyo 400 eh. You sin against the Lord kasi ikaw yung sumira doon sa usapan. Amen. So, nalalamangan mo ang kapwa mo. And doon po yung kayo na sa mga examples ng kung nadaya mo yung kayong kapwa. You will restore. For the healing. Ang purpose ng restoration is healing. Para gumaling. Hindi lamang tayo, kundi buong society. The world needs healing and restoration. Relationships were broken by sin and injustices. So the restitution feature of guilt offering will reestablish the social justice. Hanggang sa lahat tayo ay masanay na tayo paano ang Diyos naghahari sa atin.
na meron palang Diyos na nag-govern sa atin. Kaya that's why I cannot transgress my neighbor. Kasi merong law, merong Diyos na nag-govern sa ating lahat. Amen? Kaya we are not free to do whatever we want. Kasi nga, we are guided by the principles of the kingdom of God. Amen. So ngayon, dito na tayo magtapos. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. So nakita nyo, no, yung salitang mismong guilt. Si Christ ay namatay according to Isaiah 53. He died as a guilt offering. Ginamit talaga yung mga terminologies na yon para ma-identify natin ano yung inaccomplish niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. So, lagpasan na po natin yung iba. Okay. So, purihin po ang Panginoon at nakatapos tayo ng one topic. Amen. So, magbe-break po muna tayo. Amen. Magbe-break muna tayo. Then kung gusto niyo pa ng isa pang lecture, okay lang. Pero si Sister Iya may announcement yata. Sister Iya. Ayan. So, napakaganda po na ating lectures, hindi po ba? Nakakatulong po ba sa inyo yon, mga kapatid? Amen. Napakasarap makinig sa mga instructions sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ngayon naman po, mag-break muna tayo for siguro mga 5 minutes o 10 minutes. May merienda po tayo doon. Gutom na po kayo? Ayaw nyo mag-merienda? Merienda po muna tayo. Masarap po yung merienda na inaihanda para sa atin. And then, after po ng merienda, sino po dito ang gusto po ng isa pang lecture? Taas po ang kamay if you still want to have one more lecture. Wala na? 1 hour lang po yung next na lecture natin kung gugustuhin nyo pa po. 2 o'clock pa lang naman. Pero if not, hindi na. Sige po, pag-usapan po natin habang tayo kumakain po. Sige po, yung mga table naman po dito sa sa gitna ang unang pipila po for our snacks. Pastor Jaime, ipag-pray mo nga yung ating taraon, Pastor. Nalipatan tayo, pinag-pray tatay, Pastor. Si kamati mangi-pray di taraon tayo. Praise God. So kararat tayo ng kakabsat. Agyaman kami apo, iti da ito yung Lord God nga kanito. Sa grapin mi apo Diyos, dagito yung taraon, kita agpay ka di manin o Diyos nga taraon ka dagiti na pisikalan apo Diyos nga bagimi. Tanon ti kastawa apo Diyos, iti na espirituan na kasasad. Kita babayin ka dagito yung apo Diyos nga taraon, karaman iti na espirituan apo Diyos nga panagdingig. Dakkel manin apo Diyos nga pigsami sa lunat mi Lord God. Si Kapo Diyos, iti may daydayaw, binisyon na Mapo Diyos, dagiti kakabsat nga nang isagana, kadagito yung apo nga taraon, kitagirag sa akin may kabayatan na Apo Diyos nga ipataraon na Apo Diyos kadagiti bibiyag mi. Yaman lakadi Apo Diyos nga dagito yung taraon, kita agpaya Apo Diyos nga salunat, piksa iti na pisikalan akasasad mi. Dagito yung Apo Diyos, ti kalarang naging Kristo nga po mi. Amen. Thank you po, Pastor. Sige po, kapila na po tayo. Sarap po ng pansit. Meron po tayong sotanghon. Ayan. Salamat sa Panginoon. Busog tayo spiritually, busog tayo physically. Amen? Sige po. When you're happy, And while we are having our merienda, we when can everything is going as it should. fellowship. Pwede po tayo Sing a song. magkakilanlan. Raise Hindi a pa po shout. tayo magkakilala. God's kingdom is a place to let it out. When you're up,
you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. When you're low, feeling sad, when everything around you's turning bad, when you're down, feeling tired, God's kingdom is a place where you can cry. When you're up or when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. Running fast, walking slow, Pastor June, round and round and round and round we go. Have a hop, do a jump. Pastor Romulo, God's kingdom is a place for having fun. When you're up, when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. When you're up, when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. When you're up, Pastor Lando, para po when you're down, if you're a teacher or a preacher or a clown, if you're 2 or 91, God's kingdom is a place for everyone. God's kingdom is a place for everyone. God's kingdom is a place for everyone. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna
by the enemy, but you broke them in victory. Now I'm free, I am free. You're my joy, and you are my hope. I am saved by your grace alone. I will sing of your love for me. I am free, I am free. You, my God, have saved my soul. I am yours forevermore. I won't be moved of this, I'm sure. You, my God, you saved my soul. Now I stand with the King of Kings. He has paid for my every sin, and from now through eternity, I am free. I am free. You, my God, have saved my soul. I am yours forevermore. I won't be moved of this, I'm sure. You, my God, and you saved my soul. What once was dead is now alive. You gave to me the breath of life. You brought me up out from the grave. I'm bursting out with songs of praise. What once was dead is now alive. You gave to me the breath of life. You brought me up out from the grave. I'm bursting out with songs of praise. I'm bursting out with songs of praise. I'm bursting out with songs of praise. You, my God, have saved my soul. I am yours forevermore. I won't be moved of this, I'm sure. You, my God, and you saved my soul. You, my God, have saved my soul. I am yours forevermore. I won't be moved of this, I'm sure. You, my God, and you saved my soul.
nakikita. Diyos, inibig mo ng isang bulat ko. Tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Naglalaing matgayam ti Kabisera 25. Praise the Lord. Ang ganda ng kanilang kinanta, di ba? That's exactly what we have learned this afternoon. Katuwiran ni Jesus ang nakikita na ng Diyos sa atin. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. At dapat iti may isa agpaabak kadimot iti kwa. At ti anyamanan? Kado. Oh, di ba? Kaya't nakanutag kanta, dagiti taga kado. Ayan, praise God. Halina kayo mga anak, di ba? Para tayo nag-handle ng youth camp. Yay! Praise. Praise. Praise the Lord. Yakit na sa Lord at ito sa alupirang ikaw ang lapulos tumanan. Hindi Diyos ang buong bibiyang. Ito at ang problema kung sa awan ikwarta isuting ka iyasidin. Amay men, kaya nga
naglalaing na kitang ubing. The future leaders of the church, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang ganda ng mensahe ng kanta nila, di ba? Hantay ka nung masudag kiniapo noon ti kwarta tayo laeng. Di ba? Hiwag yung malalang tayong pera tsaka tayo lalapit. Kundi lagi tayong magkararag sa Panginoon. Amen? Lagi natin hahanapin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Ang gagaling ng mga batang ito. Namimiss ko tuloy mag-youth camp talaga. Amen. Purihin ang Panginoon. Ayan. So, siguro, ngayon na natin ibigay yung ating, may blessings po tayong isi-share. Sabi ko nga po kanina, may blessings na na-receive ang ICC and we want to share it with you, dear brethren. Dahil kayo ay mga kapatid sa Panginoon, na may satay kini Apo, titinulong tayo, mamakuna, di kade. Ti sakit, ti kalingkingan, sakit daw ng buong katawan. We help each other, we love each other because Jesus loves us. Amen? Mahal tayo ng ating Panginoon. At meron po kaming ibabahagi sa inyo na mga, sabi ko nga yung mga ukay-ukay, pero magaganda pong mga ukay yan. So, ayan. Natawag ko na lahat po ito, no? So, siguro po, as I call po yung mga pastors na nandito, pwede pong i-receive po natin yung gifts na bigay ng ating Lord sa ating lahat. Ayan. Lagay mo na lang dito sa ano, anak? Sa harapan. Lahat po yan ay magagandang klase ng mga damit. Ayan. Hating kapatid po yan. Bahala na po kayong mag-distribute din po sa mga congregation kung kanino nyo po gustong ibigay po. Sige po. Okay, so siguro po, nandito na ba lahat? 2, 4, 6, 8. Ayun pa.